Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Hilda, edad 50. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang nabuong pagmamahalan sa pagitan namin ng nakarelasyon kong si Ruel. Mas matanda ng 5 taon sa akin. Isa na akong biyuda bago ko pa makarelasyon si Ruel. 25 anyos ako nang biglang pumanaw ang asawa kong si Banjo. Siya ang una kong nakarelasyon. Siya ang una kong inibig. Wala kaming naging anak dahil nasa unang taon pa lamang kami ng pagsasama nang siya'y bawian ng buhay. Kaya laking hirap para sa akin na makalimot sa nangyari. Ang bata kong nabiyuda. Wala man lang kaming anak na makakasama ko sana noon habang nagluluksa. Mag-isa kong ginapang ang pag-move on, Papa Dudut, mula sa kamatayan ng asawa ko. Inabot ako ng 5 taon marahil bago ko tuluyang natanggap na patay na si Banjo. Pero hindi ibig sabihin noon ay nakipagrelasyon ako. Ilang beses na akong inudyukan ng mga kakilala ko na maghanap na ng mapapangasawa ko habang bata pa lamang ako. Pero pilitin ko man ang aking sarili, hindi ko pa rin magawa yon. Inisip kong si Banjo na ang una't huling lalaking iibigin ko. Natanggap ko na ngang tatanda na lamang akong dalaga. Pero nagbago ang lahat ng pananaw ko sa pag-ibig nang makilala ko si Ruel. Nakilala ko siya habang nagtitirik ako ng kandila sa isang simbahan. Nagdarasal ako noon ng taimtim at hindi ko na malaya na nakatitig na pala si Ruel sa akin. Pagmulat ng mata ko ay nagulat na lamang ako dahil matamis ang ngiti niya sa akin. Kung sa ibang tao ay baka naggalit na ako. Pero may kakaibang karisma si Ruel kaya napangiti na rin ako. Pagkatapos noon ay nagpakilala siya. Sinabi ko rin ang pangalan ko. Mabilis kaming naging komportable sa isa't isa. Inaya niya ako magkape at pinagbigyan ko naman siya. Yun na nga ang simula ng pinagdasal ko sa tinirik kong kandila. Ang may pumasok na tao sa buhay ko na magbibigay muli ng kulay at saya sa buhay ko. Naalala mo pa ba nung una tayong nagkakilala? Paano ko ba makakalimutan? Buwan-buwan ata pinapaalala mo sa akin. Ayaw mo ba? Kasi gusto ko lang namang maalala lagi. Masyado ka palang sentimental, no? Akala ko kami mga babae lang ang ganun. Nagiging sentimental ang isang lalaki kapag napaibig ng todo ng isang babae. So tanggap mong napaibig kitang todo? Walang halong pambobola. Pero ikaw ang pinakaminahal ko sa lahat ng mga babaeng dumaan sa palad ko. Mukhang napakarami ng babaeng dumaan sa palad mo. Mukhang pati sa talampakan mo may dumaan din. Pinagseselosan mo ba ang mga babae sa nakaraan ko? Hindi naman. Kaya lang parang ang dami mong minahal noon. 3 lang ang nakarelasyon ko noon. Yung unang nobya ko, kaklase ko nung high school. Yung ikalawa naman, nakilala ko sa probinsya namin. Panandalian lamang yun. Buong summer lang kami nagkaroon ng relasyon. At ang pangatlo, Si Marilyn, ang napangasawa ko. Nakwento ko naman na dati sa'yo, di ba? hindi buo. Ay, baka pagsilosan mo, ha? Kayong mga babae, laging may issue sa mga ex namin. Ikaw ba walang issue sa dating asawa ko? Ano pang i-issue ko ron? Nakakasabong na niya si San Pedro sa langit. Pinaubaya ka na niya sa akin. Balikan natin si Marilyn. Magkwento ka tungkol sa inyo. Basta hindi to pagmumula ng away natin, ha? Alam mo namang mahina ako sa pagtatalo. Hindi nga. Gusto ko lang talagang malaman kung bakit hindi kayo nagkatuluyan. Kasi darating ka pala. Hindi mo maliliko ang usapan sa pangbobola, ha? Oo na, ikaw talaga. Sa kolehiyo kami nagkakilala. Nagsimula kami bilang magkaibigan. May mga niligawan ako noon pero di naman ako nagustuhan. Tapos,
Napansin ko na okay naman si Marilyn. Mabait at maganda. Maganda rin naman ako, di ba? Nagsisimula ka na atang magselos. Huwag na lang natin tong ituloy. Hindi ako nagseselos. Gusto ko lang manggaling sa'yo na maganda rin ako. Abay, may nagsabi bang pangit ka? Baka lang kasi hindi ka nagagandahan sa akin. Ikaw ang pinakamaganda. Mas maganda kaysa kay Marilyn? Oo naman. Mas minahal mo ako kaysa kay Marilyn? Aba, oo. Kung totoong mahal mo ako, ituloy mo ang kwento mo. Ay nako, kayong mga babae talaga. Ang hilig manghalungkat ng nakaraan. Hindi ko naman nahahalungkatin lahat. Yung mga importanteng detalye lang. Yung makakatulong para makilala kita. Makilala ako o makilala si Marilyn? Pareho. Naging magkarelasyon na kami pagkatapos namin sa koleyo. Nabuntis ko siya agad. Agad-agad? Hindi naman sinasadya yun. Pareho kaming lasing galing sa isang graduation party ng kaibigan. Tapos? Tapos, napilitan kaming magpakasal kasi pulis ang tatay ni Marilyn. Natakot ako, syempre. Saka, para na rin sa ikabubuti ng anak namin. Gaano katagal kayo nagsama? 10 taon. Tapos, umayaw na rin kami pareho. Marami kaming di na pagkakasunduan. Tapos, di pa namin kayang i-handle yung anak naming may espesyal na pangangailangan. Kaya mas lalo kaming nalayo sa isa't isa. Hindi ka ba nangihinayang na nagkahiwalay kayo? Nung una, oo. Sino ba namang gustong mahiwalay? Saka naaawa ako sa anak namin. Kaya gusto ko sanang hindi kami magkahiwalay. Pero ayaw na talaga ni Marilyn. Wala na rin ako nagawa. Kung babalikan ka niya ngayon, tingin mo... Hindi ako babalik sa kanya. Andito ka na. Sapat ka na. Napatitig ako sa mga mata ni Roel nang bitawan niya ang mga salitang yon. Mga salitang nagdala ng kakaibang saya at kilig sa puso ko. Hindi ko yon pinahalata sa kanya, baka lumaki kasi ang ulo. Hinaplos ko na lamang ang pisngi niya at saka humalik sa kanya, Papa Dudut. Niyakap niya ako at saka hinalikan sa noo. Sa ganong posisyon ay nakontento na ako. Masaya pala talaga ang pakiramdam na may nagmamahal sa iyo. Kung napaaga lang sana ng dating si Ruel, sana mas mahaba pa ang pagsasama namin. Pero naisip ko na tama lang ang pagkakataon na dumating siya sa buhay ko. Dahil baka kung mas maaga ko siyang nakilala ay baka hindi pa handa ang puso ko noon. At baka naitaboy ko pa siya. Ganon din siya sa akin. Nasabi niya na matagal siyang nawala ng gana sa relasyon after ng hiwalayan nila ni Marilyn. Hindi siya nakipag-date hanggang sa tingin lang siya sa mga babae noon dahil nakafocus siya sa mga anak nila ni Marilyn. Kaya kung sakaling nakilala rin niya ako ng mas maagay baka hanggang tingin lang ang inabot ko sa kanya, Papa Dudut. Baka hindi siya nag-isip na lapitan ako at kausapin. Kaya naisip ko na tama lang ang timing. Magaling talaga si Lord pagdating sa timing, Papa Dudut. Kaya buong puso ang pasasalamat ko sa Kanya dahil pinaubaya niya sa akin ang lalaking magbabalik ng pag-ibig sa puso ko. Mabilis lang ding lumipas sa mga araw, sa isang iglap ay umabot na ng 1 taon ang relasyon namin, Papa Dudut. Dahil yon ang unang taon namin bilang magkasintahan ay plinano naming maigi ang selebrasyon namin. Nagplano kaming kumain sa coffee shop kung saan kami unang nag-date. Iniwasan namin ang lugar na yon para ireserba sa unang anibersaryo namin. Ang mga damit na suot namin sa unang pagkakakilala namin ang siyang napili rin naming isuot sa anniversary date na yon. Walang kasing saya ang puso ko. Umabot na kami ng 1 taon, Papa Dudut. Naiinis ako. Bakit? Iba
ba yung kulay ng lipstick ko ngayon sa lipstick na ginamit ko nung una tayo nagkita? Huwag mo nang problemahin yun. Di ko naman pansin. Gusto ko kasi lahat ng kolorete sa mukha ko hanggang sa panty ko nung unang pagkikita natin, gamit ko ngayon. Parehas ba yung panty na gamit mo noon at ngayon? Oo naman. Medyo masikip na nga lang. Kaya huwag tayong kakain ng marami mamaya Baka sumikip lalo. Bakit naman sisikip? Ang sexy mo kaya. Parang mas sumeksi ka nga ngayon kesa noon. Kapisil nga ng abs. Che! Kung kasali sa Olympics ang pangbobola, baka gold medalist ka na. Seryoso naman ako Ang sexy mo kaya. Pahawak naman ng tiyan na flat. Hindi na nga flat. Pinataba mo ko. Lagi kasi tayong lumalamon. Ikaw tong laging naglalambing ng pagkain sa akin. Dapat kasi hindi ka pumapayag. Ang hirap humindi sa'yo Pakis nga. Naku, mamaya na. Ireserba mo sa coffee shop. Doon tayo mag-kiss para ma-post ko sa Facebook. Ruel? Ruel, kinakausap kita. Sorry. Binasa ko lang yung text ni Marilyn. Binati niya ba tayo ng happy anniversary? May sakit siya. Mataas ang lagnat. Ay, ina-update ka pa rin ng ex mo? Di sana all. Hindi sa ganun. Nakikiusap siya. Napuntahan ko silang mag-ina sa bahay nila. Ha? Anniversary natin ngayon. May sakit kasi si Marilyn. Kaya gusto mo siyang alagaan? Wala kasing mag-aalaga sa anak namin. Alam mo namang special child yung anak namin. Oo nga pala. Sorry. Nadala lang ng emosyon. Kailangan ko nang pumunta ron ngayon. Kasi sinusumpong na naman daw yung anak namin. Ganun lagi kapag hindi nakakandong ni Marilyn. Teka paano yung anniversary natin? Ganito na lang. Dadaan lang ako ron. Tapos, susubukan kong maghanap ng pwedeng magbantay sa kanilang pareho. Tapos, saka na tayo mag-celebrate ng anniversary natin. Ayos ba? May makukuha ka kayang magbabantay? Marami naman akong pamangkin. Papakiusapan ko na lang. Tutal, linggo naman at wala silang pasok. Pwede bang sumama ako sa'yo papunta sa bahay ng ex mo? Hindi pwede. Bakit naman? Baka malito at magpanik lalo yung anak ko. Okay. Huwag kang mag-alala. Ipapakilala rin naman kita sa kanya. Yung kalagayan niya lang kasi ngayon, medyo alanganin. Dahil sinusumpong na naman. Kapag kalmado na siya, ilalapit ko na siya sa'yo. Okay. Sige na, pumunta ka na para makabalik ka rito agad. O sige, salamat ha. Happy anniversary. Babawi ako. Happy anniversary din. Nagmadali nang lumabas si Ruel para puntahan sina Marilyn at ang kanilang anak. Naiwan akong nakaupo sa may sofa at parang hindi makagalaw dala ng lungkot na humalo sa selos. Pinilit kong intindihin ang kalagayan ni Ruel. Masakit sa akin na hindi kami makakapag-celebrate ng unang anniversary namin, pero mas kailangan siya ng anak niya. Wala rin naman akong magagawa. Ang sama ko namang tao kung pipilitin ko si Ruel na unahin ang selebrasyon namin kesa sa anak niya. Kaya lang ay hindi ako mapakali noon. Panay ang tingin ko sa cellphone ko sa pag-asang mag-update na si Ruel para sa date namin. Kaya lang ay inabot na ng ilang oras pero wala pa rin. Tinawagan ko siya pero hindi niya sinasagot. Pagkatapos noon ay nag-text si Ruel at sinabing wala pa siyang nakukuhang magbabantay kina Marilyn. Mas lalo akong nalungkot, Papa Dudut. Nagugutom na ako noon pero ayokong kumain dahil umaasa akong makakasabay ko pa si Ruel. Bandang 6:30 na ng hapon nang tumawag si Ruel at humingi ito ng pasensya sa akin at sinabing alanganin na siyang makahanap ng magbabantay sa mag-ina niya. Kaya ron daw muna siya magpapalipas ng gabi at babalikan niya ako bago maghating gabi para mag-order na lang daw kami ng kakainin para makapag-celebrate pa rin kami ng anniversary namin. Doon ako naiyak, Papa Dudut. Nag-thumbs up na lamang ako at hindi na rin siya sumagot pa dahil mukhang naging busy na rin siya sa pag-asikaso kina Marilyn, Papa Dudut. Nagmadali ako lumabas ng bahay at sumakay na ng taxi.
Nagtungo ako mag-isa sa coffee shop kung saan namin plano mag-celebrate ng anniversary namin. Ang tagal naming plinano yon, pero hindi pa rin natuloy. Mag-isa ko na lamang tuloy na sinelebrate ang anniversary namin sa lugar kung saan kami unang pinagtagpo ng tadhana. Napakasakit sa pakiramdam na mag-isa lamang ako doon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sinubukan naming bumawi ni Ruel ng pagkatapos ng insidenteng yon. Nag-date kami kinabukasan after ng anniversary namin sa coffee shop na yon, pero hindi na ako masaya. Nawala na po yung excitement. Hindi ko naman yon pinahalata sa kanya, pero sa loob-loob ko, malungkot ako at nakakaramdam ng galit. Hindi ko lang talaga masabi sa kanya dahil baka magmukha akong masama, Papa Dudut. Hindi na nawala sa isipan ko si Marilyn. Hindi ko pa siya nakikita sa personal pero na-stalk ko na ang Facebook niya. May kaunting kurot dahil hindi pa rin pala nagdi-delete ng pictures nila si Ruel, itong si Marilyn. Nakita ko tuloy kung gaano sila kasweet nung silang dalawa pa, Papa Dudut. Hindi tuloy nakatulong sa nararamdaman kong selos yon. Mas lumala pa. Hindi naman ako selosa, hindi nga ako nakakaramdam ng selos sa una kong asawa. Pero itong si Ruel, pakiramdam ko oras-oras ay ganado akong magselos. Ganon ako ka-invested sa relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Hindi na ako mapakali at gusto kong malaman kung totoong wala nang namamagitan kina Marilyn at Ruel. Hindi ko na rin kasi magawang tanungin pa si Ruel dahil napapansin kong na-stress na siya sa kakatanong ko tungkol kay Marilyn. Kaya naman ako nang gumawa ng paraan para makilala ang ex-wife ni Ruel. Isang araw ay pinuntahan ko siya sa bahay nila, Papa Dudut. Alam ko na kung saan nakatira si Marilyn dahil pasimple ko yung inalam kay Ruel. Wala namang kamalay-malay si Ruel na pupuntahan ko pala yon. Sinugod ko ang bahay kahit wala naman akong ibang magandang dahilan para gawin yon. Gusto ko lang makaharap si Marilyn. Gusto ko lang ding malaman kung dapat ba akong makampante sa relasyon namin ni Ruel. Nung nasa harapan na ako ng pintuan niya ay saka ako kumatok ng malakas. Dala marahil ng nerbiyos kaya napalakas ang katok ko. Mabilis naman akong pinagbuksan ng pintuan ni Marilyn, Papa Dudut. Ano yun? Ako nga pala si... Hilda, Kilala mo ko? bakit naman hindi ko makikilala ang girlfriend ng ex-husband ko? Mali ata na pumunta ako. Pasensya na sa istorbo ka. Babae rin ako. Alam ko kung bakit ka nandito. Pasok ka. Kakasalan ko lang ng kape. Gusto mo ba? Mukhang paulan din naman. Sige, makikikape na rin. Pasok. Salamat. Ang lawak pala at ang linis ng bahay mo. Salamat. Pamana to sa akin ng magulang ko. Dito kami tumira ni Ruel nung mag-asawa pa kami. Maupo ka. Mas malaki tong bahay mo kaysa sa tinitirhan ngayon ni Roel. Nasabi nga niya, nung umalis nga siya rito at lumipat ng bahay, nanibago raw siya. Pero mukhang nasanay na rin siya ngayon sa studio type apartment niya. Konti lang din naman kasi ang gamit niya. Masaya na yun na may kama at TV. Naku, sinabi mo pa. Kung hindi pa ako dumating sa buhay niya, hindi pa siya bibili ng mga plato at ibang kubyertos. Mabuti pala't dumating ka sa buhay niya. Hindi ko nga napilit na kunin niya na lang yung mga plato at baso na niregalo sa amin nung kasal namin eh. Di raw niya kailangan kasi umu-order lang siya palagi. Oo nga pala, kinasal kayo. Pasensya ka na kung hindi pa kami annulled ha. Ewan ko kung nasabi na sa'yo ni Roel na sinimulan na namin dati. Kaya lang, nagkaroon ng problema sa kalusugan ng anak namin. Kinailangan namin ng malaking halaga para sa maintenance niya. Kaya hindi na muna namin tinuloy yung annulment.
Pero huwag ka mag-alala. Nagsabi naman na siya sa akin na gusto niya na ulit ituloy. Talaga? O di ang saya mo. Ito lang ba ang kailangan mong marinig para mapanatag ka sa relasyon niyo? Medyo. Huwag ka nang mahiya. Ganyan din naman ako sa naging karelasyon niya bago ako. Pinagselosan at pinagdudahan ko rin. Kinausap ko yung babae at naging okay naman. Nawala na yung alinlangan ko. Hindi na ako nagselos after nun. Kaya sinasabi ko sa'yo na iintindihan kita. Salamat ha. Medyo hindi lang kasi ako mapakali nung nagkalagnat ka at kinailangan kang puntahan ni Rowel. Nasabi nga rin niya sa akin yan. Alanganin siyang puntahan ako kasi anniversary niyo raw. Oo, nakahanda na kaming umalis nun eh. Pasensya ka na ha. Kung lagnat ko lang, kaya ko sanang tiisin eh. Pero sinusumpong kasi yung anak namin. Hindi na ako mapanatag, kaya nakiusap na ako sa kanya na puntahan ako. Naiintindihan ko. Nahiya nga ako nung nagkwento si Ruel eh. Pero pinagaan naman niya ang loob ko at sinabi niya na swerte siya sa'yo dahil naiintindihan mong bagahe at sitwasyon niya. Sinabi niya yon? Oo naman. Panay nga ang kwento niya tungkol sa inyong dalawa. Kaya napag-usapan na rin namin yung sa annulment. Huwag kang mag-alala. Gagawa kami ng paraan para matapos na yung annulment. Kasi mukhang balak ang pakasalan ni Rowel eh. Paano mo naman nasabi? Kasi sa'yo ko lang siya nakita na totoong masaya. Papa Dudut, totoong nag-init ang pisngi ko sa mga sinabi ni Marilyn. Dala ng hiya at dala ng kilig. Hiya dahil nagawa ko mag-isip ng hindi maganda tungkol sa kanila ni Ruel. Kilig naman dahil napatunayan kong mahal talaga ako ni Ruel. Nagkakwentuhan pa nga kami ni Marilyn tungkol sa relasyon nila ni Ruel at napanatag ang loob ko, lalo't naramdaman kong wala na talagang pag-asa na magkabalikan sila dahil wala ng pagmamahal si Marilyn kay Ruel. Nalaman ko rin na nakikipag-date na si Marilyn pero hindi muna seryoso. Hindi rin kasi siya mapakali kung tama ba na makipagrelasyon siya dahil baka hindi yon matanggap ng anak nila. Napatanong tuloy ako sa kung paano ang magiging sitwasyon ko sa anak nilang dalawa. Nakiusap naman si Marilyn sa akin tulad ni Ruel na kapag stable na ang kalagayan ng anak nila ay pwede na akong iharap at ipakilala. Naintindihan ko naman yon. Hindi madali para sa mga magulang na ipaliwanag sa kanilang anak na hindi na sila buo bilang pamilya at merong bagong mga karelasyon ang kanilang mga magulang. Nagpaalam na rin ako kay Marilyn nang marinig kong umiiyak na ang anak nila. Nagmadali na akong umalis. Nang hinatid na ako sa pintuan ni Marilyn ay inabot nito ang cellphone number niya sa akin. Sinabi niya na lumabas naman daw kami minsan para mas makilala niya ang bagong stepmom ng anak nila ni Ruel. Napangiti ako at tinanggap ang kanyang cellphone number. Pagkatapos noon ay naging regular na kaming magkausap ni Marilyn. Panay lang ang kantsawa namin tungkol kay Ruel. At napag-uusapan din namin ang tungkol sa kanyang anak. Masaya siya na may nakakausap siya tungkol sa anak niya. Natuwa naman ako at pinagkakatiwalaan niya ako pagdating sa bagay na yon, Papa Dudut. Bihis na bihis ka. Bakit ngayon lang kita nakitang nagsuot ng sexing bestida? Siguro may katagpo kang lalaki, no? Loko. Masama bang mag-ayos? Huwag mong sabihin sa aking matutulog ka na sa ganyang itsura. Kasi tatabihan talaga kita. Che! Seryoso nga. Pwede ko i-cancel yung inuman namin ng mga katrabaho ko. Makakada lang kita sa kama. Ituloy mo na yan. Matagal ka na rin hindi lumalabas kasama mga katrabaho mo. Para namang tinataboy mo ako. Tinataboy talaga kita. Kasi meron kang katagpo. Kaya nagpaganda ka ng ganyan. Hindi bagay sa'yo magselos, umayos ka. Sino ngang kakatagpuin mo? Hindi mo pa sinasabi sa akin. Ex mo yan, no? Wala akong ibang nakarelasyon maliban sa'yo at sa namatay kong asawa.
Anong ex ang sinasabi mo riyan? Baka lang kasi may di ka nakikwentong ex. Nakwento ko na sa'yo lahat, no? Bakit di mo makwento sa akin kung sino yung kakatagpuin mo? Ayan na siya, kumakatok na. Teka at pagbubuksan ko lang. Marilyn, Hello, Roel. anong ginagawa mo rito? Siya ang katagpo ko. Siya ang dahilan kung bakit ako nagsuot ng pulang bestida. Kay Marilyn, nagpaganda ka? Bakit, Hilda? Hindi ka ba nagpapaganda para kay Roel? Malimit. Kapag may kailangan lang ako sa kanya. Bakit niyo ako pinagkakaisahan? Kasi ganun ang gawain ng mga mag-BFF. At magkaibigan na kayo nang di man lang sinasabi sa akin? Kailangan ba? Oo. Kasi boyfriend mo ako at ex-husband ako ni Marilyn. Di pa rin counted. Saan kayo pupunta? Saka paano yung anak natin? Nasa pamangkin ko. Siya na munang nag-aalaga. Hindi na kita nasabihan kasi gusto talaga kitang sorpresahin ngayon. Planado namin to. Tinatraidor nyo na ata ako. Naku, last month pa. Last month pa kayo magkaibigan? Ang dami mong tanong, kaya kita iniwan eh. Ay, akala ko kaya mo siya iniwan kasi hindi siya magaling sa ano. Uy, anong hindi magaling sa ano? Sa pagtitiklop ng kumot. Ikaw naman, ano bang naisip mo? Alam mo, Hilda, awat na tayo sa pangasar dyan sa boyfriend mo. Alam mo namang pikunin yan. Namumula na nga yung ilong, oh. Ay, oo nga. Namumula nga lagi yung ilong niyan kapag napipikon na. Alam nyo, kung aasarin nyo lang tong ilong ko, mabuti pang umalis na lang kayo. Ang sungit. Sige na, alis na kami. Love you. Mas mahal mo na si Marilyn kaysa sa akin eh. Natotoo naman. Natatawa na lamang ako sa naging usapan namin ni Ruel at Marilyn. Walang ilangan, kahit nabigla si Ruel sa nalaman sa amin ay hindi naman siya nagalit. Siguro'y ayos din sa kanya na magkaibigan kami ni Marilyn para hindi na siya ma-stress kung pinagseselosan ko ba ang ex-wife niya. Nawala na lahat ng selos at duda ko mula nang nakilala ko si Marilyn. Mula nung naging kaibigan ko siya ay napansin kong marami kaming pagkakaparehas sa mga gusto at ayaw. Kaya naman mabilis lang din talaga kaming nagkasundo. Kaya napadalas na rin ang pag-chat-chat namin sa bawat isa. Minsan nga ay nakakalimutan ko ng replyan si Ruel dahil katsikahan ko si Marilyn. Madalas na rin akong lumalabas ng bahay kasama si Marilyn. Doon nanibago si Ruel. Alam niyang hindi ako palalabas na tao maliban na lamang kung may importanteng okasyon. Hindi naman masamang bagay yon. Masaya nga ako na nakakahinga na ako sa labas, hindi tulad dati na hindi ako komportable. Dati kasi saglit lamang ako sa labas, pero noong nakakasama ko na si Marilyn, mas nag-e-enjoy na ako na maglamrienda. Ganon pala talaga kapag maayos at maganda ang kasama mo. Hindi na kasi kami lumalabas ng mga dati kong kaibigan. Dahil may mga pamilya na sila na kailangang asikasuhin, inigaya ko na si Ruel lang ang meron ako. Ganon din si Marilyn. Nasabi niya sa akin na bihira rin siyang lumabas-labas dahil natatakot siyang iwan ang kanyang anak sa iba. Pero naging masaya siya at mas relax mula nang lumalabas kaming dalawa. Malaking tulong daw ang pagdating ko sa buhay niya dahil kahit papaano ay nabawasan ang nararamdaman niyang lungkot at stress na nagmumula sa pag-aalaga sa kanilang anak ni Ruel, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nagpatuloy ang pagkakaibigan namin ni Marilyn. Nagtanong ako kay Ruel kung ayos lang ba sa kanya ang mga bagay na yon. Sinabi nitong wala naman daw problema sa kanya at masaya nga siya na nagkakilala kami at naging magkaibigan. Maganda raw yon para hindi na siya mahirapan pa sa sitwasyon ng anak nila. Nakilala ko na rin ang anak nila, Papa Dudut, pero ako na mismo ang nagsabi na huwag munang sasabihin na ako ang bagong karelasyon ni Ruel. Sinabi ko na ipakilala lang muna ako bilang isang kaibigan. Alam kong napanatag kahit papaano sina Marilyn at Ruel sa naging desisyon ko.
Alam ko kasing hindi pa sila ganon kahanda para ipaliwanag sa kanilang anak ang relasyon namin ng tatay niya. Hindi rin naman isyo sa akin kung hindi pa ako makilala bilang karelasyon ni Ruel. Napamahal na rin ako sa anak nila, lalo't mabait ito at malambing. Parang nagsisi nga ako na hindi ako nagkaroon ng anak dahil parang gusto ko na, pero alam kong sa edad ko ay imposible na. Inayos na rin ni Marilyn at Ruel ang annulment nila, Papa Dudut. Mas lalo ako naging masaya kahit mabagal lang ang usad ay walang problema sa akin. Ang importante ay inaasikaso na nila. Nagpautang na rin ako ng dagdag para sa gagamitin sa annulment dahil medyo may kalakihan ang kailangan nila. Alam kong kailangan din nila ng pera para sa anak nila kaya tumulong na rin ako. Total para sa akin ay isa na kaming pamilya. Ako, si Ruel, Marilyn at ang kanilang bibong anak. Masarap sa pakiramdam na nagkaroon ako ng pamilya. Hindi ko kasi agad naranasan yon noong namatay ng biglaan ng dating asawa ko. Hindi rin ako lumaki sa maayos na pamilya kaya kina Marilyn at Ruel ko totoong naramdaman ang pagkakaroon ng pamilya. Mas lalo tuloy tumibay ang friendship namin ni Marilyn. Sobrang komportable na kami sa isa't isa na kaya na namin magtanong ng mga hindi komportableng mga katanungan sa bawat isa. Magaling ba sa kama yung dati mong asawa? Talagang ganyan na yung mga tanungan natin ngayon? Maglilimang buwan na tayo magkaibigan. Ngayon pa ba tayo magkakahiyaan sa mga ganitong tanong? O sige, para matahimik ka na. Oo, magaling yung dati kong asawa sa kama. Tumbling kong tumbling. Ay, ang lala! Panigurado hindi ka napatumbling ni Roel. Uy, paano mo alam? Hello! Ako ang unang nakatikim, di ba? Kaloka ka? Huwag mo itong masabi-sabi kay Ruel, ah. Alam mo naman yun, sensitive pag-issue sa kama. Ay, nako. Alam mo bang idadagdag ko sana yung pagiging banu niya sa kama para mapabilis ang annulment namin? Kasali raw yun sa grounds for annulment. Hindi niya tinuloy yun? Syempre hindi. Masasaktan pagkalalaki niya. Alam mo naman ang Roel mo, mabilis magdamdam. Alam ko na yan. Pero kahit mabilis magdamdam, madali namang pakisamahan. Totoo rin. Alam mo bang mas ka-close na niya yung mga kakilala ko kaysa sa akin? Kala mo laging tatakbong barangay captain eh. Hindi man siya gold medalist sa kama, pero gold medalist siya sa pag-aalaga. Alam mo, nung kami pa, busog sagana ako sa pag-aalaga niyan. Na-spoil ako masyado. Ultimo basong ginamit ko, ayokong hugasan kasi nasanay ako na siya laging nagtatrabaho all around sa bahay. Petics lang talaga ako dati. Ako nga pinaglalaba pa niya ng panty kapag natutulog siya sa bahay. Ang sipag niyan maglaba. Yung itim na panty ko, biglang naging puti. Ang importante, nilaban niya. Pero seloso siya ha? Hindi mo ba nahahalata? Kapag lagi lang ako nakatutok sa cellphone ko, iniisip agad niya na may kachat akong iba. Nagdadabog na yan. Ang di niya alam, ikaw lang yung kausap ko. Ay, ako naman, pinagselosan niya yung nagde-deliver ng tubig sa amin nun. Panay daw kasi yung tingin ko sa malabatong dibdib niya. Ay, hindi niya ako kinibo ng 2 araw. Hindi niya nilaban yung binabad niyang mga panty ko. Ay, naalala ko pala. Nagselo siya ron sa asawa kong namatay na. Kasi dinalaw ko nga nung death anniversary. Ang nakakaloka, alam mo ba? Sabi niya, baka nilalandi ko raw yung dati kong asawa sa puntod niya. Ewan ko kung biro ba yun o ano. Pati patay pinagseselosan? Pero kasi kung magaling sa kama gets. Grabe kung ano-ano mga pambabackstab na ang ginawa natin kay Ruel. Panigurado kung nasan man siya ngayon, dumudugo na ang dila niya sa kakakagat. Masakit din pala mga gat yan si Roel ha. Ingat ka. Baka may rabies. Kinagat ba naman ako nun sa hita? Nanggigil sa akin eh. Kinagatin niya ako pero sa tenga. Paborito kasi niya ang tenga ko. Kulang na lang suka, papasa na atang inihaw. Ganyan lang talaga siya. Magpakita minsan ng
kilig at pagmamahal niya. Isipin mo na lang, kapag madiin ang kagat niya, ganon din kadiin ang pagmamahal niya. Dininan ba niya yung kagat sa hita mo? Halos 3 linggo bago nawala yung pasa at sugat. Buti na sabi mo yan. Mag-iingat na ako sa susunod. Hilda, thank you ha. Para saan? Sa pagkakaibigan. Hindi lahat pwede sa ganitong friendship. Pero tayo na itawid natin. At itatawid pa natin hanggang forever! Naiyak ako habang nag-uusap kami ni Marilyn. Kahit balahura ang pinag-uusapan namin at walang preno ay ayos pa rin. Ganon kami katotoo sa mga usapan namin at sa mga sarili namin. Isang bagay na na-appreciate ko kay Marilyn, Papa Dudut. Kaya kong magpakatotoo sa kanya at hindi ko kailangang itago kung sino at ano ako. Ganon din siya sa akin, Papa Dudut. Kaya kaming dalawa ang naging sandalan ng bawat isa lalo na kapag na-stress na kami sa buhay. Hindi naman ako pinagbawalan ni Ruel. Suportado talaga niya ang friendship namin. Kahit madalas, mas nakakasama ko pa si Marilyn kesa sa kanya. Paminsan-minsan nagsiselo si Ruel dahil mas marami akong oras para kay Marilyn pero pinaliwanag ko naman sa kanya na nananabig ako sa feeling na meron ulit kaibigan. Para akong bumata at para akong bumalik noong college ako. Hanggang isang araw ay naputol na lamang ang komunikasyon namin ni Marilyn. Sinubukan ko siyang tawagan pero hindi niya sinasagot. Inaaya ko siyang lumabas pero hindi rin siya nag-reply. Tinanong ko si Ruel pero maski siya ay walang alam sa nangyayari kay Marilyn. Tinawagan din siya ni Ruel pero hindi rin ito sumasagot. Kaya naman minabuti kong puntahan sa bahay niya. Gusto kong samahan noon si Ruel pero sinabi kong mas magiging komportable si Marilyn kung ako lamang ang pupunta. Baka kasi may pinagdadaanan ito at alam kong sa akin siya komportableng magsabi noon. Nag-half day na lamang ako sa trabaho para mapuntahan siya. Nakailang katok ako sa pintuan niya pero hindi siya sumasagot. Umikot ako sa bahay niya para puntahan ang bintana ng kwarto niya at doon ako kumatok. Andun siya. Nagkukulong. Napilitan siyang lumabas para kaharapin ako. Binuksan niya ang pinto ng bahay at pinapasok ako sa loob, Papa Dudut. Nabahala ako sa itsura niya nang makaharap ko na siya. Kumusta ka? Ito, Ito? Anong ibig mong sabihin ito? kung anong nakikita mo sa akin, yun na yun. Nakikita kong hindi ka pa naliligo at nagsusuklay. Tama, At mukhang walang tulog. tama ulit. Nag-aalala ako sa'yo. Kami ni Roel. Hindi ka sumasagot sa mga tawag at chat namin. Kung hindi ako sumagot, ibig sabihin ayokong may makausap sa inyo. Hindi ko alam kung bakit inulit-ulit niyo pa ang pagtawag sa akin eh. Hindi ba halatang ayokong pakiharapan kayo? Pero kaharap mo na ako ngayon. Kasi napilitan ako. Halos basagin mo na yung bintana ako sa kwarto sa kakakatok eh. Sorry pero hindi lang kasi ako mapakali na walang balita sa'yo. Akala ko kung ano na nangyari eh. Asan ang anak mo? Nasa kapatid ko. Bakit nandun? Alam ba ni Roel? Huwag mong sasabihin sa kanya. Bakit naman hindi? Anak niyo yun. Hindi niya pwedeng malaman. Bakit? Nag-aalala na talaga ako sa'yo, Marilyn. Hindi mo kailangan mag-alala. Kailangan mo lang tumahimik. Huwag mong sasabihin na ganitong itsura at kalagayan ko kay Ruel. Pwede ka naming tulungan. Andito lang kami. Pwede naman ako maging totoo sa'yo, no? Oo naman. Dati pa naman eh. Alam mo bang naiinis ako sa'yo? Bakit ka naiinis sa akin? Kasi buo ang atensyon na naibibigay sa'yo ni Ruel. Mula nung naging kayo, nabawasan na yung oras niya sa amin mag-ina. Mahal mo pa rin ba si Roel? Hindi na. Pero kailangan ko siya. Para sa anak namin. Hindi naman niya kayo pinababayaan, di ba? Saksi ako. Nakikita ko sa tuwing inaalalayan niya kayo mag-ina.
Hindi mo kailangan mainis sa akin. Dahil lang sa pakiramdam mo, naaagaw ko si Rowel sa inyo. Hindi totoo yun. Kung tutuusin, dagdag pa nga ako para masuportahan ang anak mo. Yun nga eh. Alam kong hindi totoo yon, pero pinaniniwala ako ng utak ko na totoo lahat. Naiinis ako sa utak ko, naiinis. Sige, iiyak mo lang. Mamaya mawawala na yan. Ilang linggo ko nang hindi nakakasama ang anak ko. Hinahanap na raw niya ako, sabi ng kapatid ko. Pero hindi ko siya kayang makita. Nagugulahan na ako, Marilyn. Ano ba talagang nangyayari? May lupus ang anak ko, Hilda. At kailangan niya ng mas matinding atensyon, lalo't naaapektuhan ang kanyang kidney at atay. Sabihin natin to kay Rowel. Pagtutulungan natin ang pagpapagamot sa anak nyo. May naitabi akong pera. Gagaling din ang anak mo. Ang sakit na hindi pwedeng mabuhay ng normal ang anak ko. Bakit sa kanya binuhos lahat ng sakit? Anong nagawa namin ni Rowel para parusahan kami ng ganito? Wala rin akong maisasagot dyan. Gusto ko lang sabihin sa'yo na kailangan mong lumaban at magpalakas para may pagugutan ng anak nyo. Mas nauna pa akong nanghina kaysa sa anak ko, Hilda. Hindi ko na alam ang gagawin. Nung kami ni Rowel, wala akong problema masyado dahil siya ang umaasikaso ng lahat. Magtulungan tayo. Andito lang ako. Sabihin mo lang kung anong kailangan mo. Gagawin ko para sa inyo ng anak mo. Talaga? Lahat? Oo. Ibalik mo na sa akin si Rowel. Parang awa mo na. Kailangan namin siya. Ipaubaya mo na siya sa akin, Hilda. Marilyn, hindi naman ata tama yung hinihingi mo. Mas malakas ka kaysa sa akin. Kaya mo kahit wala si Rowel sa tabi mo. Hindi mo ko katulad. Mahina ako. Kailangan kong magpaalalay sa kanya. Parang awa mo na. Ibalik mo na siya sa akin. Papayag naman si Rowel eh. Para sa anak namin. Para sa pagkakaibigan natin. Magpaubaya ka na. Lumuhod sa harapan ko si Marilyn at nagmamakaawa habang umiiyak. Hindi na rin ako makagalaw noon at hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya para mapakalma siya at matauhan sa mga sinasabi niya. Alam ko namang dala lamang ito ng kalungkutan kaya gano'n ang mga sinasabi niya. Sinubukan ko siyang pakalmahin pero tinataboy niya ako. Pinagbantaan din niya ako na huwag makakarating kay Rowel ang napag-usapan namin. Hindi ko na alam ang gagawin noon. Hindi ko siya kayang iwan sa sitwasyon niya pero natatakot naman ako para sa sarili ko. Sa huli ay pinagtulakan niya akong palabas. Sinubukan ko pa siyang tawagan para pakalmahin pero pinatay na niya ang cellphone niya. Nung nakauwi na ako ay nakatanggap ako ng tawag kay Marilyn. Tinatanong niya kung napag-isipan ko na ba ang mga sinabi ko sa kanya. Natatakot na ako papadudot sa tono ng boses niya lalo't sinasabayan niya ng iyak at tawa. Pinipilit niyang ipaubaya ko si Rowel sa kanya. Nagkunwari akong pumapayag na sa gusto niya at natuwa siya. Tinanong niya kung kailan ko pwedeng ihatid si Rowel sa bahay nila. Ang dami niyang sinasabi at mas lalo akong nag-alala na baka merong problema sa pag-iisip si Marilyn dala ng stress sa kalagayan ng kanyang anak. Sinakyan ko na lamang ang mga sinabi niya at kinuha ko na rin ng pasimple ang number ng kapatid niya na nag-aalaga sa kanilang anak. Sinabi ko ang sitwasyon. At kahit siya ay nabahala na rin, sinabi ko na rin kay Rowel ang mga nangyayari kay Marilyn. Pinag-usapan namin ang pwedeng gawin lalo't parehong kailangang bigyan ng atensyon si Marilyn at ang anak niya. Nakita ko kung paanong gumuho ang mundo ni Rowel sa mga nangyayari. Halos wala akong magawa sa sitwasyon nila. Gustuhin ko mang tumulong pero hindi ko alam kung paano. Sa tingin ninyo, ano ba ang maiaambag ko sa sitwasyon ng mag-ina ni Rowel? Dapat ba akong makisali? Dapat ba akong manahimik? Naguguluhan na rin po ako. Sana ay magawa ninyong
matulungan ang sitwasyon ko. Tiwala ako sa Barangay Love Stories at sa bumubuo ng Barangay LS 97.1. Kaya dito ko po piniling ibahagi ang aking kwento. Muli maraming salamat po Papa Dudut sa pagbasa ng aking liham at sa lahat ng inyong mga tagapakinig ngayong araw na ito. Ang inyong kapuso at kabarangay, Hilda. Dear Papa Dudut, naranasan niyo na bang pasanin ang daigdig? Marahil sa iba ay masyadong mabigat ang tanong na ito. At baka isipin nila na may iba pa na mas mabigat ang pinagdaraanan kesa sa akin para masabi ko ang bagay na yan. Pero base sa mga naranasan ko bilang isang breadwinner ay sari-saring malungkot at mahirap na sitwasyon ang pinagdaanan ko sa kamay ng sarili ko pa talagang ina at kapatid. Kaya nga Papa Dudut, importanteng kumustahin din natin yung miyembro ng pamilya natin na mukhang matatag. Pero kinakaya na lang pala ang lahat. Bago ko umpisahan ang pagkukwento ko sa buhay ko ay pabati muna ng isang magandang tanghali sa inyo at sa mga kabarangay natin. Ako po si Stacy, 22 years old, taga Pasig at nagtatrabaho bilang call center agent. Marami nagsasabi na maswerte ako sa trabaho ko dahil nasa opisina raw, di aircon at hindi masyadong nag-iisip. Kasi sumasagot lamang ng tawag at malaki raw ang sinasahod. Pero sa totoo lang ay marami-rami rin akong iniluha sa mahigit 3 taong ko bilang isang ahente. Hindi naman kasi lahat ng mga sinasabi nila ay totoo, Papa Dudut. Walang madaling trabaho at madalas ay nakaka-frustrate. At Papa Dudut, mas nagiging doble ang hirap at pagod pag mismong pamilya mo ang hindi nakakaintindi sa pinagdaraanan mo. Stacy! Stacy, nak! Gising! Nay, bakit po? Anong bakit po? Siyempre may kailangan ako sa'yo kaya kita ginigising. Pero parang katutulog ko lang kanina tapos ginising niyo na ako agad. May hirapan na naman ako nitong makatulog eh. Eh di magpatugtog ka na lang o kaya makinig ka nung ASMR ba yun para mabilis kang makatulog. Dami mo pang sinasabi dyan, akala mo naman krimen ang paggising sa'yo. Pagod lang po ako sa trabaho, Nay. Sana maintindihan niyo. Pagod din ako sa mga gawain dito sa bahay. Pero hindi ako nagreklamo sa inyo magkakapatid tungkol sa bagay na yon. Alam mo kung bakit? Kasi responsibilidad ko yon bilang nanay nyo. Tungkulin ko yon bilang ilaw ng tahanan. Tapos ikaw akala mo kung sino ka makapagsabi ng pagod? Natural, wala namang trabaho na pasarap lang eh. Ultimong mga boss na papagod din, oy. Hirap namang magsabi ng feeling sa inyo, Nay. Dami niyo na agad sinasabi. Ako nga, tigil-tigilan mo sa ganyang mga sagutan mo, Stacy. Huwag mo rin ako niyayabangan porke ikaw ang nagtatrabaho sa pamilyang to. Saan naman po nanggaling yung niyayabangan? Wala po akong ginagawa sa inyo. Basta. Yun ang pakiramdam ko at bilang isang nanay, ang sakit sa kalooban na walang respeto sa akin yung anak ko. Ano po ba kasi yung kailangan nyo para matapos na tayo? Ano kasi, nak? Hingin ko lang sana yung perang pang-tuition ng kapatid mo ngayong pasukan. Saka kung pwede, dagdagan mo naman yung allowance nila kasi kinukulang ako sa pagbabudget. Po? Ngayon na po ba yung enrollment ni Cyrus? Nak, ikaw nang bahala sa mga kapatid mo kasi ikaw lang naman ang may trabaho sa atin. Pero Nay, kulang pa po yung pera ko rito. Sa makalawa pa yung sweldo namin eh. Ha? Wala ka bang naitatabi dyan? Sinabi ko naman sa'yo na ngayong araw yung enrollment ng kapatid mo. Paano na yan? Sinabi niyo po ba? Hindi ko kasi natandaan. Ako tong nasa 40 na pero mukhang ikaw tong mas ulyanin sa ating dalawa. Pasensya na po kayo. Marami lang po akong iniisip tapos pagod pa ako madalas sa shift ko.
Kaya medyo nagiging makakalimutin ako. Wala akong pakialam. Gawa mo ng paraan yung pang-tuition ng kapatid mo kasi tsak mag-aalburuto yon pag sinabi kong wala kang pera. May naitabi pa naman po yata ako rito. Teka, kunin ko lang po. Sabi na meron yan eh. Ikaw pa ba? Imposibleng mawalan ka. Pang-emergency fund po to, Nay. Hindi ko nga po to dapat gagalawin kung hindi lang kailangan. Para naman yun sa kapatid mo ah. Sakaanin mo yung pang-emergency fund mo wala namang emergency. Ikaw talaga kung ano-ano yung pinagsasasabi mo. Akin na yan, dali. Akin na. Oh, ito po, Nay, oh. Okay na po ba yan? Kasama na ba rito yung sa allowance nila? Hindi pa naman po pasukan na. Enrollment pa lang. Kahit na, malapit na rin naman. Pagkatapos nito, bibilang ka lang ng 2 linggo, pasukan na. Baka po kasi magastos nyo lang kapag binigay ko agad sa inyo. Sinasabi mo bang gastador ako? Hindi naman po sa ganun, Nay. Nakakasakit ka ng loob, Stacy. Kung magsalita ka dyan, akala mo di mo ako nanay? Baka nakakalimutan mo ako nagluwal sa'yo sa mundo. Kung alam ko lang na ganyan ka sumagot-sagot, sana sinakal ko na lang yung pusod mo sa'yo. Papa Dudut, 18 anyos ako nang makapasok bilang call center agent. Yun din ang edad ng mamatay ang tatay namin. Biglaan yon at hindi namin inaasahan, lalo pa siya ang may trabaho sa pamilya. Paminsan-minsan ay tinutulungan siya ni nanay sa pamamagitan ng pagtitinda ng frozen goods na pang-ulam, pero madalas palugi at hindi tumutubo ang negosyo ng nanay ko. Magastos kasi siya at walang tiyaga, kaya naman pinatigil na siya ni tatay sa pagtitinda noong nabubuhay pa ito. Abonado pa kasi si tatay sa mga panindang hindi nababayaran ni nanay sa kinukunan nito. Hindi mayaman ang pamilya namin, Papa Dudut, pero proud ako na lahat kami ay nag-aaral noon kasama pa namin si tatay. Pero nung nawala siya ay tuluyang napilay ang pamilya namin. Kaya ako na ang nagkusang bumitaw sa pangarap kong makapagtapos ng pag-aaral, Papa Dudut. 2 buwan pagkatapos ilibing ni tatay ay nag-apply na ako ng trabaho. Pahirapan pa yon dahil kasagsagan pa ng pandemic, pero nagtiyaga ako hanggang sa may nagaya sa akin na mag-call center agent. Natatandaan ko na umalis ako noon ng bahay na kapilang ang laman ng sikmura, kaya medyo nahihilo ako bago sumabak sa interview. Pero ginawa ko pa rin ang lahat ng makakaya. Kaya naman, nakapasa. Natapos ko rin ang training at naging regular at doon na nagsimula ang pakikipagsapalaran ko bilang isang agent. Unang schedule ko pa lamang ay medyo sinubukan na ang tatag ng katawan ko nang ilagay ako sa graveyard shift. Naging pang-umaga rin naman ako, pero lagi pa rin ako napupunta sa panggabing schedule hanggang sa kusa na lamang nakapag-adjust ang katawan ko. Papa Dudut, masaya ako kasi kumikita na ako ng pera na siyang pinangtutustos ko sa pag-aaral at pambaon ng 3 ko pang nakababatang kapatid. Pero sadyang ang hirap lang mag-budget. Lalo pa at maluho ang nanay ko at ang kapatid ko na sumunod sa akin na si Cyrus. Yun! Naku, bopols naman ito. Hindi ganyan, tol. Pabuhat na nga, wala pang silbi. Wala, bakit Kainis! walang kanin? Cyrus, nagsaing ba kayo? Ay nako, hindi talaga marunong tong ugok na to eh. Cyrus, kinakausap kita. Ano ba yun, te? Istorbo ka naman. Kita mong may ginagawa ako. Ano ba yung ginagawa mo? Naglalaro ka lang naman. Ayan, natalo tuloy ako. Kasalanan mo to, ate. Wala akong ginagawa sa'yo, ah. Dinadaldal mo kasi ako, kaya na-distract ako. Nagtatanong lang naman ako. Ano ba kasi yung tinatanong mo? Kung hindi pa kayo nagsaing. Wala man lang kanin dun sa kaldero. Nagsaing kami, pero baka naubusan ka na. Bakit yun naman ako inubusan? Alam niyo naman kakain ako pag gising eh. Nakalimutan namin na tirhan ka. Napasarap ng kain, kaya simot yung kanin. Hindi niyo rin yata ako tinirhan ng ulam, no?
Bumili ka na lang. May pera ka naman. Kaysa naghanap ka ng wala. Damay mo na rin ako sa orderin mo, te. Nagutom ako bigla. Ano? Kung makaano ka, akala mo may patago kang pera ah. Tsaka nagtitipid ako, Cyrus. Hindi ako pwedeng basta gumastos lang. Ang damot mo naman. Ako pa talaga yung madamot? Totoo naman eh. Di ka na nga ng libre kung ano-ano pang sinasabi mo. Kapal naman ang mukha mo. Baka nakakalimutan mo na ako ang ate sa ating dalawa. Hindi ko kaya yun nakakalimutan. Saka ikaw nga ang ate. Kaya dapat ikaw ang manlibre. Ikaw tong may trabaho at sweldo tapos ang kuripot mo. Oh, ba't parang dun pa lang sa may pinto, dinig ko na yung iringan yung dalawa. Si Cyrus kasi, Nay, sinasagot-sagot ako. Napakawalang respeto. Sumasagot ako kasi may bibig ako. Eh, ikaw naman ang nakatatanda. Ikaw na magpasensya, Stacy. O, dali, tingnan nyo tong mga pinamili ko. Pinamili? Oo, kasi nag-sale yung malapit na mall dyan, kaya pinuntahan ko na. Bihira lang naman mangyari yun, kaya bumili na ako. Meron po kayong pera? Ano pong pinambayad nyo dyan, Nay? Meron. Yung sweldo na binigay mo sa akin. Pero di ko naman inubos lahat dito. Baka sabihin mo naman dyan ay... Sigurado ako may sasabihin na naman si ate. Kasi pinang-shopping niyo yung pera na binigay niya sa inyo, Nay. At bakit? Wala na ba akong karapatang magsalita? Pero ko naman yan at para yan sa bahay natin. Hindi yan para pambili ng kung ano-ano, Nay. Laki-lakihan mo kasi yung bigay mo para naman may pang-shopping ako, nak. Naku, sa kuripot ni ate, ayaw nga niya akong ilibre ng merienda, Nay. Kung nga hindi nyo tinirhan ng pananghalian tapos gusto mo ilibre kita? Ano ka, siniswerte? Nay, oh! Ay, bumili ka na lang sa labas, Stacy. May pera ka naman eh. Liit-liit na bagay, hilig mong palakihin. Papa Dudut, higit kanino man, sila ang madalas kong pinagsasabihan ng mga hinaing ko sa trabaho kaya umasa ako na naiintindihan nila ako. Akala ko kasi kapag mas naging open ako sa pamilya ko ay makikita nila yung pinanggagalingan ko at mauunawaan nila ang sentimiento ko. Pero nagkamali ako kasi noong araw na yon pakiramdam ko ay hindi nila ako naiintindihan. Yung nararamdaman ko ay hindi na lang simpleng tampo. Dahil lang di nila ako tinirahan ng pagkain. Higit sa dahilan na yon kung bakit ako nagdaramdam. Nagkapatong-patong na yung mga sama ng loob ko, Papa Dudut. Nakakalungkot na madalas sila pa ang dahilan kung bakit ako nahihirapan. Kahit kasi ayokong dalhin sa trabaho yung tampo ko sa kanila ay hindi ko pa rin maiwasan. Tapos naapektuhan noon ang performance ko. Kaya nga may mga pagkakataon na nasasabon ako ng team leader ko. Pero lagi naman akong bumabawi at nagsisikap na magawa ng maayos ang trabaho ko. Minsan naman, Papa Dudut, ay sumasabay yung nakakausap kong mga kliyente na siya namang sumisira ng araw ko. Simula kasi nang maging call center agent ako ay naranasan kong mainsulto ng husto, mamura at mapagsalitaan ng masasama na akala mo'y kasalanan ko kung bakit hindi maganda ang karanasan nila sa serbisyong kinuha nila. May iilan din naman na maayos kausap pero karamihan ay akala mo ay nabili nila pati ang kaluluwa mo. Sila pa yung mga mabababa ang tingin sa mga tulad namin na nagtatrabaho. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kahit na nagtatrabaho na ako ng mga panahong yun at kumikita ng pera ay gusto ko pa rin makapagtapos ng pag-aaral. Gusto ko kasing maging teacher pero alam kong kailangan kong isantabi ang pangarap na yon. Dahil ang sabi ng nanay ko ay unahin ko munang pagtapusin sa kolehiyo ang kapatid kong si Cyrus. Pumayag na lamang ako kahit na may tampo ako kasi halata namang paborito ni nanay ang kapatid kong yon. Palibas ay gwapo si Cyrus at madalas laman ang mga pageant simula elementary hanggang senior high school. Siyempre kasama si nanay sa kasikatan ng kapatid ko sa lugar namin dahil lagi siya nitong buntot sa tuwing may sinasalihan si Cyrus sa eskwelahan man o sa barangay namin, Papa Dudut.
Masaya naman ako sa mga achievement ng kapatid ko kaya buwang tiwala ko na pagbubutihin niya ang pag-aaral. Kasi kung loloobin siya, siya yung unang makakapagtapos ng kolehiyo sa pamilya namin. Alam ko na kahit nawala na si tatay, proud pa rin siyang papalakpak sa langit para kay Cyrus. Kaya nga bilang ate niya ay ginawa ko talaga ang lahat para maibigay lang ang pangangailangan niya. Hindi mahirap sa akin na bigyan siya ng ekstrang pera pag nagkulang ang allowance niya, lalo na kung kailangan niya talaga. Sinabi ko noon sa sarili ko na wala akong hindi kakayaning gawin para sa mga kapatid ko, Papa Dudut. Ay, grabe naman yung ulan sa labas. Baha na dun sa may main road, Nay. Ganun ba? Eh buti nakauwi ka pa rito. Lumusong na ako kaysa naman mas stranded pa ako. Naghugas na lang ako dyan sa labas kasi nakakadiri talaga yung tubig baha. Kulay lupa. Sinabi mo pa. O eto anak, magkape ka muna. Baka nilalamig ka na dyan. Salamat po, Nay. Pero mamaya ako na po iinumin. Palamigin ko lang ng konti. Ikaw ang bahala. Ito po pala yung sweldo ko, Nay. Akin na, dali. Kanina ko pa nga yan hinihintay. Pero teka lang, bakit parang kulang yata to ng 1,000? Malaki po kasi yung kaltas namin ngayong cut-off eh. Kaya yan lang po muna maibibigay ko, Nay. Nak, kulang kasi to eh. Meron pa naman po tayong bigas, di ba? Oo, mga 5 kilo pa yon. Tipid-tipirin po muna natin. Tapos, bilhin na lang tayo ng ulam na hindi masyadong mahal. Para magkasya po yung binigay ko. Gusto ko pa naman sanang magnilagang baboy ngayon. Eh, ang mahal pa naman ang kilo ng karne. Sakto sana sa malamig na panahon. Pwede naman po kayong bumili ng kalahati. Tapos, damihan nyo na lang yung gulay at sabaw. Hindi kumakain ng gulay yung mga kapatid mo. Lalo na si Cyrus. Uy, nandito na pala yung maganda kong ate. Bakit bigla ka yatang bumait? Mabait naman talaga ako. Ngayon mo lang napansin? Ay naku, tigilan mo ko. May kailangan ka sa akin, no? Uy, paano mo nalaman? May salaing manghuhula ka ba? Kilala kong hilatsa ng bituka mo. Pero kung pera yan, ngayon palang sinasabi ko na wala akong maibibigay. Hindi naman pera. Laptop sana ate. Laptop? Eh, kailangan ng pera pambili niyan. Wala ako nun. Kailangan ko kasi sa pag-aaral ko eh. Baka pwede mo magawa ng paraan. Pinagsasabi mo. Hindi naman ako dumadampot ng pera sa kalsada. Ay, sige na Stacy. Huwag mo nang pagdamutan yung kapatid mo. Para naman sa school niya yun. Para mapadali ang pag-aaral niya, kaya tulungan mo na yung kapatid mo. Hindi ko naman po pinagdadamutan si Cyrus. Pero wala akong pera pambili ng laptop. Ang mahal-mahal kaya nun. Eh di utangin mo na lang tapos hulug-hulugan mo buwan-buwan para di mabigat sa bulsa. Ganon din kasi ginawa nung kumari ko para makabili ng cellphone na mamahalin. Parang ang gusto kong kumuha ng hulugan. Yan naman ang wag na wag niyong gagawin, Nay. At bakit hindi? Palagay mo sa akin, walang pambayad? Ganun na nga po. Kasi sigurado ako na ako pa rin na magbabayad nun. Kaya kung gusto niyo makunan ko ng laptop si Cyrus, wag na kayong makisabay. Tama si ate. Huwag na kayong makisabay, Nay. Naku, napakabalimbing nito. Basta sa susunod ako naman yung bilan mo, ha? Sakto kasi may gusto kong alahas. Inalok sa akin ang kumari ko. Ginto raw yon at nasasanla. Kahit yun na lang regalo mo sa birthday ko, nak. Nang mga panahong yon ay 1 taon pa lang ako nagtatrabaho bilang call center agent. At lahat ng sweldo ko ay ibinibigay ko kay nanay. Kung may natitira man sa akin ay pamasahin na lamang at kaunting pangkain kaya masasabi kong gipit pa rin ako at walang ipon. Pero akala yata ni nanay at Cyrus ay mayaman ako samantalang alam naman nila kung magkano lamang ang kinikita ko. Palibhasa ibigay todo rin ako sa kanila lalo na noong mga unang buwan ko sa trabaho. Masarap kasi sa pakiramdam kapag naibibigay ko ang pangangailangan nila at nakakain
nila ang mga masasarap na pagkain na madalas ay sa patalastas lamang nila napapanood sa TV. Papa Dudut, hindi po ako nagreklamo na ibigay sa kanila halos buong sahod ko buwan-buwan. Pero maliit na bagay lang naman ang hinihingi ko sa kanila. Yon ay ang pangunawa nila sa tuwing wala akong maiaabot na pera. Pero kahit yun lang ay hindi maibigay sa akin ng nanay at kapatid ko. Madalas ay silang dahilan kung bakit nahihirapan ang kalooban ko. Imbis kasi na pera, sama ng loob at tampo ang naiipon ko. At hindi pa talaga nakontento ang kapatid kong si Cyrus sa pagpapasama ng loob ko dahil nilubos-lubos pa niya, Papa Dudut. Nay, pag nalaman ni Ate Stacy na bagsak ako, baka magalit yun. At bakit naman magagalit ang ate mo? Siyempre, siya nagpapaaral sa akin. Siya rin nagbibigay ng baon ko. Tapos, nag-request pa ako ng laptop sa kanya na hanggang ngayon, hinuhulugan pa rin niya. Nandun na tayo. Pero di ka naman siguro matitiis ng ate mo, nak. Sigurado kayo, Nay, ha? Oo. Nanay niyo ako kaya kilalang kilala ko na kayo. Maniwala ka sa akin. Parang nagbago na isip ko. Ayoko nang sabihin sa kanya. Pero magtatanong yon. Siguradong malalaman niya. Natatakot kasi ako na sumbatan niya. Maraming sasabihin yun, sigurado ako. Ako nang bahala. Susuyuin ko na lang siya bago pa siya magsalita. Sigurado kayo, Nay, ha? Oo, sabi. Hey, ikaw naman kasi bakit mo binagsak yung mga subject mo? Ano pong binagsak, Ay, Nay? Ate, gising ka na pala. Nakakagulat ka naman, nak. Ano nga po yung sinabi niyo na binagsak? Ha? Ano kasi? Ate, huwag kang magagalit, ha? Bakit? Ano ba kasi yun? Pwede bang sabihin niyo na lang? Nay, kayo na lang po magsabi kay ate. Ito kasing kapatid mo, nak. Nagka-problema sa school niya. Ano pong problema? Hindi naman malala. Ano lang, yung 5 sa mga subject niya, bagsak. Pero 5 lang naman yun. 5 lang naman? Nay, ang dami kaya nun. Oo, pero babawi na lang daw yung kapatid mo sa susunod. Huwag ka nang magalit sa kanya. Ano ba kasi nangyari, Cyrus? Bakit ang dami mong bagsak? Ang hirap kasi ng mga subject na yan, ate. Lalo na yung math. Tapos ang dami pang assignment na binibigay sa amin. Kaya tinamad na akong gawin. Tinamad kang gawin? Katawiran ba yun? Kaya ka nga nag-aaral. Sino pa bang inaasahan mong gagawa ng mga assignment mo? Stacy, wag mo naman pagalitan si Cyrus. Nay, manahimik muna kayo kahit sandali. Hindi po kayo ang kinakausap ko. Aba, talaga namang... Gusto mo bang malaman ng totoo? Kasi ayoko na mag-aral. Tinatamad na ako. Pagod na akong pumasok sa pesteng eskwela na yan. Kaya wala na akong pakialam kung bagsak man ako. Ay, siraulo ka pala. Stacy, wag mo nasaktan si Cyrus. Ikaw ang ate, kaya ikaw ang dapat umintindi sa kapatid mo. Paano ko po iintindihin yung katuwiran niya? Tinamad pumasok? Ayaw na mag-aral? Nagpapakahirap ako magtrabaho para lang mapag-aral ko yung mga kapatid ko. Lahat ang kailangan nila binibigay ko sa abot na makakaya ko, tapos ganito lang ang igaganti nila sa akin? Sige nga, paano ko iintindihin yun, Nay? Sa tono mo parang nanunumbat ka. Tama ba yan? Porke ikaw itong may trabaho at kumikita, akala mo kung sino ka na? Wala na bang karapatang manumbat? Kayo na ang may sabi. Ako ang nagtatrabaho at kumikita sa pamamahay na to, kaya meron akong karapatang magalit sa pinagagagawa ng anak nyo. Ikaw, Cyrus, sinasabi ko sa'yo, pangatawanan mo yung desisyon mo dahil hindi na kita tutulungan. Sinayang mo lang yung pagtitiwala ko sa'yo. Hindi ko naman kailangan ng tulong mo eh. Papatunayan ko sa inyo na kaya kong tumayo sa sarili ko mga paa. Papa Dudut, naiyak na lamang ako sa labis na pagkadismaya sa mga bagsak na subject ni Cyrus. At mas nadagdagan lang ang inis at sama ng loob ko sa kanya dahil sa mga baluktot niyang katuwiran na pilit tinutuwid ni nanay ng kampihan niya at konsintihin ang kapatid ko.
Saan ka naman nakakita ng magulang na mas naggalit pa sa anak na nagpapaaral kesa sa anak niyang tinamad na mag-aral? Tanging nanay ko lang yata ang ganon kaya pati sa kanya ay naiinis na rin ako. Bukod doon, Papa Dudut ay sinabihan niya pa akong nanunumbat. Kung tutuusin ay may karapatan naman talaga akong manumbat dahil pinagtrabahuhan ko ang perang pinang-aaral at pinangbabaon ng kapatid ko. Pero ang mas nangibabaw na pakiramdam ko ng mga oras na yon ay ang lungkot, Papa Dudut. Pakiwari ko ay wala akong boses sa pamilya namin. Yun bang wala kong karapatang magsabi ng opinyon dahil sila pa rin ang masusunod. Pakiramdam ko ay nag-iisa lamang ako sa pamamahay namin at walang gustong makinig sa saloobin ko. Na walang halaga ang nararamdaman ko sa mga taong importante sa akin. At kaya ganun lang nila ako pakitunguhan kasi alam nilang hindi ko sila kayang tiisin. Totoo naman dahil may sa pusong mamon ako. Mana ako sa tatay ko Kaya alam nila na hindi ako magtatanim ng galit sa kanila at babalik din kami sa dati. Na para bang walang nangyari kahit na masama ang loob ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nagpatuloy ang iringan namin sa bahay dahil sa pagkampi ni nanay kay Cyrus at pagkonsente sa kapabayaan nito sa pag-aaral. Ilang beses niyang sinabi sa akin na ako ang nakatatanda kaya dapat ay mas iniintindi ko ang nakababata kong kapatid. Pero nagmatigas ako dahil masama ang loob ko na hindi naman pala pinahalagahan ni Cyrus ang paghihirap ko para lang mapaaral siya. At mas lalo akong nadismaya sa kapatid kong yon nang tuluyan na siyang huminto sa pagpasok niya sa eskwelahan. Ni hindi na niya nagawang tapusin ang senior high school niya kaya naggalit ako sa kanya. Sa kabila ng lahat ay alam kong hindi ko pa rin siya mapipilit na gawin ang bagay na ayaw niyang gawin. Kaya naman hinayaan ko na lamang siya sa kagustuhan niya at yun nga ay ang magtrabaho para kumita na ng pera. Sa isip ko ay hindi lang naman siya ang kapatid ko. Meron pa akong 2 nakababatang kapatid na pwede kong tulungang makapagtapos ng pag-aaral, Papa Dudut. Nagpatuloy ako sa pagtatrabaho kahit na nagkakasakit na rin ako dahil sa sobrang stress. Wala rin naman akong masyadong inaasahang tulong kay Cyrus dahil kahit na pareho na kaming nagtatrabaho, alam kong mas unahin niyang tulungan ang sarili niya kesa sa akin at sa pamilya namin. Hindi nga ako nagkamali dahil sa bisyo lang tulad ng alak at yosi na pupunta ang mga sinasahod niya. Ni hindi nga niya maabutan ng kahit magkano itong sinanay kaya ako ang madalas nitong hinihingan, lalo na sa panluho nito. Hindi rin nag-aambag ng pambili ng bigas at ulam ang magaling kong kapatid. Tapos, siya pa yung malakas kumain sa bahay namin. Madalas din siyang masisante sa kanyang trabaho dahil sa katamaran at pagmamarunong. Pakiramdam ko ng panahong yon ay malapit na akong mapanod sa stress dahil sa kapatid ko. At hindi pa talaga siya nakontento nung sinagad na niya ng tuluyan ang pagkagigil ko sa kanya, Papa Dudut. Naku! Excited na ako sa magiging apo ko. Proud na proud talaga ako sa'yo, nak. Kasi ikaw ang unang magbibigay ng apo sa akin. Pero Nay, baka kung ano na naman masabi ni ate ha. Ano naman sasabihin niya, hindi naman siya yung buntis. Tumigil nga siya. Nandito na po ako. Grabe yung nangyari dun sa nasakyan kong UV Express. Ay, sandali. Binilan mo ba ako ng masarap na tinapay na pinasalubong mo sa amin nung nakaraan? Ay naku, nakalimutan ko po, Nay. Nako, sa dami naman ang kakalimutan mo yung patalaga. Nung nakaraang araw, wala ka ring dala. Tapos pati ba naman ngayon? At talagang mas concerned pa kayo sa tinapay na yon kesa sa sarili niyong anak, Nay?
O bakit? Wala naman nangyari sa'yo ah. Ibang klase talaga kayo. Minsan naiisip ko kung mahal niyo ba talaga ako kasi anak niyo ko o dahil lang may pakinabang ako sa inyo. Ano bang pinagsasasabi mo? Palagay mo sa akin, ganun kasamang ina? Hindi po, pero yun kasi ang pinararamdam niyo sa akin. Mas mahal niyo pa yung anak niyong puro sakit lang ng ulo ang binibigay sa inyo. Nananahimik ako rito, ate, ha? Totoo naman ang sinasabi ko ah. Bakit, nasaktan ka ba? Kapag di ka pa tumigil dyan, papatulan na talaga kita. Sige, gawin mo. Akala mo hindi ako marunong lumaban, ha? Magtigil na nga kayong dalawa. Si Ate Stacy yung pagsabihan nyo. Nananahimik ako rito, biglang nagpaparinig. Parang tanga. Stacy, tumigil ka na ah. Sige, kampehan niyo na naman yung paborito niyong anak. Sanay naman ako na binabaliwala niyo eh. Eh sanay ka naman pala, bakit nagagalit ka pa? Kasi ang unfair niyo. Anak niyo rin naman ako pero kontratuhin niyo ako para lang akong gatasan dito. Mabait lang kayo sa akin kapag may naibibigay akong pera sa inyo eh. Pero pag wala, hindi niyo na ako nire-respeto. Sabihin niyo nga, ampun niyo ba ako? Kasi kung oo, baka maintindihan ko ba kung bakit ganyan ang ugali niyo sa akin? Pinagsasasabi mo dyan. Walang ganon. Anak kita, sa akin ka nang galing. Muntik pa nga ako mamatay nung iniiri kita tapos sasabihin mo lang na ampon ka? Baliw na babae to ah. Alam mo, masyado lang mainit ang ulo mo. Kumalma ka nga, Stacy. Maupo ka kasi may babalita kami ng kapatid mo sa'yo. Ano yun? Ikaw na magsasabi o ako, Cyrus? Ikaw na, Nay. Parang kinakabahan ako sa sasabihin yung dalawa. Nangyari na kasi to nung bumagsak ka sa mga subject mo sa school. Iba naman yung ngayon. Sigurado akong matutuwa ka, anak. Kasi magiging auntie ka na. Ano pong sabi niyo? Nakabuntis ako, ate. Magkakabibi na ako. Ha? Paano nangyari yun? May girlfriend ka? Meron. Nabuntis ko na nga, di ba? Pero ang bata mo pa. Paanong bata pa? Eh nakabuntis na nga yung kapatid mo. Inay, paano bubuhayin ni Cyrus yung magiging anak niya? Napaka-irresponsable niyan. Walang ginawa kundi magbisyo at hindi marunong tumulong sa pamilya natin. Tingnan niyo, wala na nga ulit yung trabaho tapos nakuha pa niyang bumuo ng sarili niyang pamilya. Sino mabuhay noon, ako? Pwede ba? Huwag kang masyadong OA. Saka nasa edad na rin naman ang kapatid mo. Kaya na niya yan. Hindi ako naniniwala kasi hanggang ngayon wala pa rin siyang napapatunayan sa akin. Hanggang ngayon, puro lang sakit ang ulo ang nakukuha ko sa anak niyong yan. Tapos nagdagdag pa talaga siya ng responsibilidad? Bakit ba ganyan ka magsalita? Blessing yung bata. Ewan ko sa inyo, Nay. Puro na lang talaga problema tong pamamahay na to. Malapit na ako makalbo sa inyo. Papa Dudut, paanong magiging biyaya ang isang bata kung wala ka namang kakayahang buhayin ito? Siguro kung sa iba ay blessing ang magkaroon ng anak pero para sa mismong bata ay sumpa sa kanya na isilang sa pamilya na pababayaan lamang siyang magutom at magkasakit. Nasabi ko yon dahil alam kong wala pang kakayahan si Cyrus na maging responsableng tatay. At nakikinita ko na magiging kargo ko ang dinadala ng babaeng nabuntis niya pagdating ng panahon. Wala rin akong naasahang pagkampi mula kay nanay dahil masaya siya sa pagdating ng apo niya. Masaya rin naman ako pero pagod na ako ng mga panahong yon. Kaya nga napuno na ako. Alam ko na hindi solusyon ang pagtakas sa kahit na anong problema pero paano kung pamilya mo mismo ang problema mo? Kaya kesa tuluyan akong masiraan ng ulo ay naisip kong umalis na muna sa bahay namin at mag-solo. Matagal-tagal ko na rin kasing pinag-iisipan na bumukod para naman magkaroon ako ng sariling espasyo kung saan ay pwede kong umiyak at huminga ng hindi nila hinuhusgahan. Pero walang-wala ako ng mga panahong yon, Papa Dudut, kaya humingi ako ng tulong sa kaibigan ko na kasama ko sa trabaho. Buti na lamang at to the rescue siya sa akin dahil alam din niya ang pinagdaraanan ko. Pinatuloy niya ako sa nirerentahan niyang apartment since mag-isa lamang siyang nakatira doon. Nakihati na lamang ako sa pagbabayad ng renta at sa iba pang mga gastusin. Isang buwan ko ring hindi pinaalam sa pamilya ko kung nasaan ako. Nagkataon din kasi na nalipat sa Quezon City
yung trabaho ko kaya hindi talaga nila ako nahanap. Pero ako na rin ang unang kumausap sa mga nakababata kong kapatid para makapagpadala ng allowance nila sa school. Kung tatanungin ninyo ako kung ano ang nararamdaman ko na mga panahong yon, ay magkahalong lungkot at tampo pero mas nangingibabaw ang galit. Kaya nga natiis kong hindi kausapin sina Nanay at Cyrus sa loob ng 8 buwan. Hanggang sa sila na mismo ang nag-initiate na makipagbati sa akin, Papa Dudut. Nak, buti na lang pumayag ka na makipagkita sa amin ni Cyrus. Namiss ka namin eh. Kamusta ka na ba? Okay lang po, Nay. Kayo po, kumusta? Ito, ang laki ng pagsisisi namin ng kapatid mo kasi huli na nung na-realize namin na mahalaga ka pala sa amin. Nung umalis ka, ibang-iba na yung bahay natin. Bigla akong naramdaman na parang nawalan ako ng anak at hindi ko pala kaya yon, kaya patawarin mo sana kami. Pasensya na po kayo kung umalis ako sa atin. Kung hindi ko po kasi ginawa yun, baka mabaliw na ako. Alam ko may kasalanan din ako kasi iniwan ko kayo. Sorry po, Nay. Kami yung dapat humingi ng tawad, ate. Kasi kami yung nagtulak sa'yo na umalis sa bahay para iwanan kami. Ako, sa totoo lang, hiyang-hiya talaga ako sa'yo. Hindi ko alam kung paano ka haharapin ngayon, pero nilakasan ko na lang yung loob ko. Kasi gabi-gabi akong kinakain ng konsensya ko. Sabi ko sa sarili ko, gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Pero di mo na responsibilidad na patawarin ako dahil sa mga kasalanan ko sa'yo. Ako rin, Nak. Marami kaming natutunan nung nawala ka sa bahay. Naalala kong maging nanay sa mga kapatid mo nung umalis ka. Dapat kasi hindi ko yung kinalimutan nung nawala ang tatay nyo. Dapat di ko pinasa sa'yo yung responsibilidad na yun para di ka nahirapan at nagsakripisyo. Naisip ko baka magalit sa akin ang tatay mo pag nagkita kami sa kabilang buhay kasi pinabayaan kita, Nak. Pinabayaan ko yung panganay namin. Nay, wag na po kayong umiyak. Sorry, Nak. Maiintindihan ko kung di mo ako kagad mapapatawad. Pero sana wag mo pa rin kalimutan na may nanay ka. Miss na miss ka na namin sa bahay. Miss na kita. Totoo yung sinabi ni nanay, ate. Lagi kang hinahanap ng mga kapatid natin sa amin. At tinatanong nila kung kailan ka raw uuwi. At kapag hinahanap ka nila sa akin, nalulungkot ako kasi di namin alam kung saan ka hahanapin. Ay, miss na miss ka na namin. Marami ring nangyari na nakakalungkot. Pero masasabi ko na nagturo yun ang pinakamalaking aral sa buhay ko. Anong ibig mong sabihin? Ano nangyari? Namatay ang baby ko. Premature siya nung pinanganak tapos di na rin niya nakayanan. Kaya bumigay na yung katawan niya. 5 oras lang namin siyang nakasama bago niya kami iniwan. Pasensya ka na, Cyrus, ha? Kung alam ko lang sana nadamayan kita. Okay lang yun kasi kinaya ko naman. Pero mas kakayanin ko kung kasama ko kayo na pamilya ko. Pangako, hindi na ako mawawala. Nandito na ulit ako. Hindi ko na kayo iiwan. Nandito na uli si ate. Salamat, ate. Salamat talaga. Pangako rin, tutulungan na kita sa pagtataguyod ng pamilya natin. Hindi ka na mag-iisa kasi kasama mo na ako. Magsisikap ako para umasenso tayo. Ako rin tutulong sa inyo. Kasi mas maganang isang trabaho kung marami tayong gumagawa. Saka pamilya tayo. Dapat lang na nagtutulungan tayo. Pasensya ka na, Nak. Kung ngayon lang namin na-realize tong bagay na to, ha?
Sana hindi pa huli ang lahat para magbago kami at patunayan na nagsisisi na kami sa mga kasalanan namin sa'yo. Hindi pa naman po huli ang lahat eh. Tungkol naman po sa mga kasalanan nyo. Kalimutan na natin yun kasi nakaraan na yun. Kayo na ang nagsabi, pamilya tayo. At ang alam ko sa isang pamilya, bukod sa nagmamahalan, nagkakapatawaran din. Kaya pinapatawad ko na po kayo. Papa Dudut, napakagaan sa pakiramdam. Napatawad ko na sina Nanay at Cyrus. Pamilya ko pa rin sila at hindi ko sila kayang tiisin ng ganon katagal. Marami lang talagang pumipigil sa akin noon na unang mag-reach out sa kanila. Pero nasa plano ko na rin nakausapin sila noon. Masaya lang ako dahil sila ang nagkusa. Mas lalo kong na-appreciate ang ginawa nila. At bagaman may malungkot silang binalita sa akin, alam kong mas makakaya naming harapin ang bawat pagsubok sa buhay namin ng sama-sama. Pamilya, Papa Dudut, ang takbuhan natin sa oras ng kagipitan at pangangailangan. Kaya nga dapat maging kakampi natin ang isa't isa. Sa mga magulang ay dapat magmumula ang pagbubuklod-buklod ng bawat miyembro at hindi ang pagkawatak-watak. Yun ang mga natutunan kong aral mula sa mga naranasan ko sa buhay. At yun din ang gusto kong ibahagi sa mga kabarangay natin ngayong araw. Bukod doon ay natutunan ko rin po ang tamang pagtulong. Yun bang hindi mo kailangang ibigay ang lahat kung ikaw lang din ang mawawalan sa dulo. Kaya nga may kasabihan na you cannot give what you don't have. Okay lang mapagod at magpahinga at unahin ang sarili para lalo kang mas makatulong sa iba. Isa pong mahigpit na yakap para sa lahat ng mga breadwinner. Saludo ako sa inyo dahil katulad ninyo ko. Sana nakukuha ninyo ang suporta na kailangan ninyo mula sa inyong pamilya. Higit sa lahat ay sana hindi ninyo sinosolo ang responsibilidad lalo na kung pwede naman nila kayong tulungan. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-air ang kwento ng buhay ko, and God bless sa Barangay Love Stories at sa Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Stacy.